Magandang araw mga classmates. Dahil na din sa request ng iba nating mga classmates at dahil meron pa ding nagtatanong kung ano-ano ba ang mga mahalagang bagay na kailangan natin tingnan pagdating sa pagpapautang, ay tatalakayin natin muli ang 5 C's of Credit. Actually, may video na tayo nito, pero para na din ma-review natin ay pag-aaralan natin muli ito. Alam nyo kasi mga classmates, hindi naman ganun kadali mag-assess ng kliyente kung makakabayad ba talaga ito sa atin ng kanyang uutangin o hindi. Lalong-lalo na kung wala kang idea sa mga bagay na dapat mong tingnan para magpautang. O kaya naman kahit alam mo na ang mga bagay na kailangan mong tingnan, maaaring magkaroon pa din ng problema at hindi sila makabayad. Pero dito sa pag-aaralan natin mga classmates, mas magiging secure ang ipapautang natin basta tama ang pag-assess natin. Maaaring iniisip ng iba na basta maganda na ang cash flow ni client, okay na yun. Well, sa tingin ko ay hindi mga classmates dahil kapag nagkasakit si client, maaaring hindi ka din niya mabayaran ng tama o base sa usapan nyo. Kaya napakahalaga ng 5 C's na ito mga classmates bilang protection natin. Okay mga classmates, pag-aralan natin ito. At ang unang C dito mga classmates ay character. Ikaw classmate, kapag nagpapautang ka, ano ang tinitingnan mo sa papautangin mo? Kapag ba nakikita mo maganda ang status ng negosyo o ng trabaho ng papautangin mo, basta mo nalang bibigay ang perang hinihiram niya? O iniisip mo pa din kung talagang mababayaran ka ba niya o hindi? Dito sa pagche-check ng karakter mga classmates, na tinitingnan dito ay ang attitude ng papautangin mo na bukod sa may kakayanan siyang magbayad, kailangan na masigurado mo na totoong sa negosyo niya gagamitin ang pera o kung saan talaga ang napagkasunduan nyo. Sa totoo lang kasi, madaming tao na nangungutang at kapag nakahawak na ng pera, nag-iiba na ang attitude dito at kung saan na lang niya gagamitin ang pera. Hindi ito maganda mga classmates dahil magiging bad debt ang uutangin ng kliyente mo at malulubog lang ito sa utang. Maaaring sabihin ng iba na hindi naman talaga sa negosyo gagamitin ang inuutang niya. Well, depende na yun sa inyo mga classmates. Basta ang mahalaga ay masigurado nyo na kung ano ang usapan nyo ay din magamit ni client ang pera at siguraduhin mo din natutupad siya sa kasunduan yung pagbabayad. At isa pa mga classmates, kailangan din na ma-background check mo si client tungkol sa kung may utang ba ito sa iba o wala. Kung sakali mapag-alaman mo na meron, maaari mo din i-check kung kumusta ba ang pagbabayad nito sa kanyang inutangan. Maayos ba ito o puro delay ang payments? Dito pa lang ay magkakaroon ka na ng idea kung magiging maluwag ba siyang magbayad sa'yo o hindi. Kung negosyante ang papautangin mo classmate, kailangan na ma-check natin dito ang kapital. At ito ang ikalawang C natin. Maaari kasi magsabi ng loan amount si client na sobra-sobra sa gagamitin niyang kapital. Okay naman sana ang ganun para may reserve money siya sa kung ano man ang mangyari sa negosyo niya. Kaya lang mga classmates, ang magiging problema dito ni client ay ang kakayanan niyang bayaran ng uutangin niya. Kung malaki kasi ang uutangin niya, kakainin siya ng OPEX o yung tinatawag nating operational expenses dahil magiging expenses niya ang pagbabayad sa perang hindi naman niya nagamit. Ito din ang nagiging problema ng iba mga classmates, tulog ang pera at pagkatapos ay binabayaran niya ito sa inutangan niya. Sa financing business kasi mga classmates, kailangan na gumagalaw ang pera para may pambayad ka sa inutangan mo. Kaya nga kung mangungutang ka sa bangko classmate, kailangan na maikalat mo o magamit mo agad ang pera at kung hindi mo naman ito kayang gawin, mas maganda na ang uutangin mo lang muna ay yung talagang kakailanganin mo. Ang ikatlong C naman natin mga classmates ay ang tinatawag na capacity to pay. Katulad ng sinabi ko kanina, kapag sobra ang inutang ni client, kakainin siya ng OPEX o ng expenses ng negosyo niya. Ang tanong dito, may kakayanan ba siyang bayaran ito o ito ang magiging dahilan ng pagbagsak ng negosyo niya? Kailangan mga classmates, marunong din tayong mag-analyze ng gastusin sa negosyo ng iba kapag nasa financing business tayo. May separate video tayo ng OPEX at CAPEX mga classmates. Pwede nyo itong panoorin pagkatapos ng video natin na to para madagdagan pa ang inyong idea. Ilalagay ko na lang ang link sa ibaba. Maaari kasing mayroong hindi naisali sa computation si client sa mga gastusin niya sa negosyo. Kaya ang iniisip niya ay kaya niyang bayaran ang hiniram niya. Kung mahihirapan kasi si client, pati ang negosyo natin ay maapektuhan dahil hindi makakabayad si client. At kung may collateral si client, sigurado mahihirapan ito at malaki ang chance na makuha natin ito kapag sablay ang computation niya sa mga expenses niya. At ito ang ikaapat na C natin, ang collateral. Siyempre naman ayaw din natin na basta kuhanin ang mga collateral ni client dahil hindi naman yun ang linya ng negosyo natin. Kaya lang kasi mga classmates, minsan ay kailangan may collateral tayo lalo na kapag malaki ang loan amount. Hindi naman ito sa kawalan ng tiwala sa pagbabayad ni client, pero ito ay tanda ng kasunduan natin sa kanila para tayo ay maisali din niya sa plano niya kung sakaling magkaroon ng problema sa utangin niya.
Ang iba kasi, kapag walang collateral at hindi na kaya magbayad ng loan, basta kakalimutan ka na lang at hindi na niya iintindihin ang kanyang inutang. Mali ang ganun, kaya kadalasan, naglalagay tayo ng collateral sa malalaking loan. O kaya naman ay depende sa iyo classmate kung kailan mo ilalagay ng collateral. Ang collateral naman kasi na inilalagay natin ay katumbas lang na halaga ng kanyang inutang plus depreciation value o salvage value. Para nang sa ganun ay hindi naman malugi si client kung sakaling makukuha natin ang kanyang collateral. Ang huli o ikalimang C natin mga classmates ay ang conditions. Dito sa conditions mga classmates, pinag-uusapan kung magkano magiging interest ng kanyang loan, kailan niya ito babayaran o tuwing kailan siya maghuhulog dito. Napakahalaga na masunod ang condition sa loan mga classmates dahil dito nakasalalay ang sustainability ng financing business mo. Kung sakali kasing hindi masusunod ang conditions nyo sa pagbabayad ni client, maapektuhan din ang pagpapautang mo sa iba dahil dito mo din kukuhaan sa ibabayad niya ang ipapautang mo sa iba. Kaya nga sa umpisa pa lang classmate o sa pag-check pa lang ng karakter ay dapat na makita na natin ang magiging attitude niya sa pagbabayad ng kanyang loan. Ito mga classmates ang karaniwang i-check sa pagpapautang at kung sakali napapasa siya sa 5Cs na to ay pwede niyong pautangin si client. Pero kung may idea din kayo o gustong idagdag sa mga tinalakay natin ngayon ay pakisulat naman ito sa ating comment section sa ibaba para matuto din kami. Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay para umunlad palalo ang inyong negosyo. At bago tayo maghiwa-hiwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel ay pakihit naman ang subscribe button at pakiclick mo na din ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. At kung may mga kaibigan o kakilala din kayong mga classmates na sa tingin nyo ay matutulungan natin, ay pakishare naman ang video natin na to para mas lumaki pa ang community natin. Ang layunin natin dito ay para matuto tayo sa pagnegosyo at umunlad ang bawat isa. Stay tuned lang kayo dito sa ating channel mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.